Hi, magandang araw. Kailangan mo din bang i-recover ang SSS account mo? Pero hindi mo na maalala ang iyong password? Sa video na ito, i-explain ko sa inyo itong dalawang options ni SSS kung paano nga ba natin mare-recover ang ating online password. Reminder lang po, kailangan ay alam mo pa yung SSS number mo o kaya ay yung CRN na matatagpuan sa iyong UMID ID. Active pa ang iyong email address at mobile number na nakalink sa inyong SSS account. Kung hindi mo na matandaan ang inyong email address or mobile number na nakalink, mag-proceed ka na doon sa step 2, yung ikalawang way. Pero kung active at accessible pa rin ang iyong email at mobile number, try mo ang step na to. Mula sa Google search, hanapin mo ang SSS website, i-click mo ang portal at mula dito sa login page, i-click mo itong forgot password. And then for member, i-click natin ang member. And then mag-a-appear itong dalawang options, ang multi-factor authentications at security questions. So sa second step na natin yung security questions, dito tayo sa multi-factor authentication. Tap natin yan. And then tap arrow right. At dito sa portion na ito, dito natin nilalagay ang ating SSS number. O kaya ay yung CRN na makikita natin sa UMID card. I-enter mo lang siya dito at iwasan mong maglagay ng hyphen. So once na okay na, i-click mo ulit yung arrow right. Sabi dito, choose authenticator. I-tap mo lang yan. And then, i-choose mo itong OTP PIN through SMS. Before kasi may iba pang choices to, pero sa ngayon pala ito na lang yung available. So, i-tap mo lang yan at magsisend sa'yo ng OTP si SSS through SMS. At i-enter mo lang yon dito sa portion na to. So, ito yung reminder ko kanina, kailangan ay active pa rin at alam natin kung ano nga ba yung mobile number na nakalink doon sa ating SSS account. I-fill out lang natin mula doon sa text na SSS and then click proceed. At dito sa step 3, na-detect niya nga yung ating user ID. So, kailangan daw nating mag-create ng ating new password. Ulitin mo lang to dito sa confirm box. Sa pag-create ng password, nire-record nila na kailangan it composed with big letter, small letter, numbers, and special character. At once na okay na, i-click mo lang ang arrow right at mag-pop up itong question, are you sure? I-click mo lang ang yes. So, ito na yung result ng ating pag-reset ng ating account. Ngayon, back to login na. Pwede ka na mag-login using your user ID at ang inyong password. Para dito sa option 2, ang ating security question. So, click forgot password, choose member, choose security questions. Ang options na ito ay dun sa may mga old account na nakapag-set up pa ng mga security questions. Kasi parang kung isa ka sa nakapag-register noon pa, isa ito sa naging mandatory na i-set up ang security questions. If in case nga na mangyari itong hindi mo ma-remember yung inyong password. So, kung nakapag-set up kayo noon, dapat natatandaan nyo yung questions at yung sagot. At kapag okay na, i-click mo lang ulit yung arrow right at madadirect ka dito sa account details. So, ilagay mo lang dyan yung iyong SSS number or yung CRN. And then, mag-a-appear din ito yung chinus mong questions nung nag-set up ka ng security questions. Dapat alam mo din yung sagot. So, ilagay mo lang dyan sa box yung mga answers. At kapag okay na, i-click mo ulit yung arrow right. So, andito na ulit tayo sa step 3. Na-detect nga ang ating user ID. So, mag-create na lang ulit tayo ng bagong password at uulitin mo lang ito dito sa confirm box. So, again po, ang required nila sa password is composed with big letters, small letters, numbers, at special character. Kapag okay na, i-click mo lang ulit yung arrow right at ito na yung result ng ating pag-change ng password. So, balik ka na lang sa login at mag-login ka using your user ID and password. Kung wala ka ng access at hindi mo na matandaan ang iyong mobile number na inilagay sa registrations, o kaya kung hindi mo alam na may sinet up kang security questions, bumisita ka na lamang sa kanilang SSS branch o kaya ay mag-email sa kanilang email address.
Etong usap tayo at sss.gov.ph. Pero hindi talaga sila mabilis mag-reply. Siguro sa dami na din ang nag-i-inquire. So, ayun yung 3 steps na pwede nyong gawin kung magre-reset kayo ng password. Nakapag-reset naman ako dun sa isang option. So, hanggang dito na lang ang tutorial na to at sana natulungan ko kayo. Kung gusto mo pa ng iba pang tutorial, bisitahin mo na lang yung channel ko. See you!